umagang kay ganda mga ka-faith! Hello Nax family and friends! Tuesday na naman, kaya choose to be happy and choose to love! Tara, samahan niyo po ako sa maikling sandali ng ating morning devotion para ang ating araw ay sumaya, ang ating buhay ay gumanda dahil si Jesus ay ating kasama! Ako'y iyong natagpuan sa gitna ng aking kasawian. Niligtas sa kamatayan, inakay sa liwanag ng iyong pagmamahal. Pinalaya ng iyong habag sa dilim at sa aking pagkabulag. Ngayon sa iyong biyaya at sa lilim ng pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Walang ibang kaligtasan, sa iyo lubos ang kagalingan. Jesus, ako'y nabihag sa dakila mong pag-ibig umaawit. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, taging sa iyo, Panginoon. Ang buhay ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa iyo, laging sa iyo, Panginoon. Ako'y sa iyo, Panginoon. Ako'y sa iyo. Bibigay lahat, walang alinlangan, dahil sa buhay na iyong inialay. Bibigay lahat, walang alinlangan,
Ang buhay ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo iaalay. Ang puso ko'y tanging sa'yo, laging sa'yo, Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang mga talata mula sa Filipos chapter 1 verses 9 to 12 na siyang pagbabatayan ng ating maikling devotion sa umagang ito. Ang sabi po, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong 11 lang. Sa bata siya. Sa amin. Amen. Amen! Purihin po ang Panginoon sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabatayan ng ating maikling mensahe ng ating devotion sa umagang ito mula po sa Filipos chapter 1 verses 9 to 11. Ganito po ang sinasabi. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw ng kaalaman at pagkaunawa, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat at sa gayon, sa araw ni Kristo, ay matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo sa ikararangal at ikakadakila ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang mga talatang ito sa Filipos ay may merong malalim na focus sa masaganang pag-ibig. At hindi lang basta pag-ibig, kundi hinikayat ni Pablo ang kapatiran sa Filipos na dapat ang kanilang pag-ibig ay sumagana ng higit at higit pa. At ang sabi niya pa, dapat ay may kaalaman at lahat ng pagkaunawa. Love with knowledge and discernment. Love is the center of our relationship with the Lord. We love because He first loved us. Ang pag-ibig ang pangunahing katangian ng pagiging isang Kristiyano. Kaya kung wala ka nito, hindi mo kilala ang Diyos dahil sabi nga sa awit, ang Diyos ay pag-ibig. Meron pong prerequisite na tinutukoy si Pablo na dapat kasama ng pag-ibig, with knowledge and discernment. Knowledge is necessary for true love. Ang kaalamang ito ay nagbibigay daan din sa atin na mahalin ang ating kapwa gaya ng mga utos ng Diyos na gawin natin ito. Ayon sa mundo, ang sabi ng mundo, ang pag-ibig ay isang emosyon na tanggap ang lahat ng kilos basta ito ay nagpapasaya sa iyo. Kaya minsan kahit mali, basta mahal mo, okay lang kasi nga mahal mo eh. Pero iba ang itinuturo sa atin ng Biblia. Love as an intentional act that can be described, applied, and evaluated. Hindi lahat ng nagpapasaya sa iyo ay dapat mong mahalin o tanggapin, lalo na kung ito ay mali. Hindi dapat na ibigin ang mga bagay na alam mong mali. Ang sabi sa 1 Corinto chapter 13 verse 6, yung description ng love, ang pag-ibig ay hindi natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang itinuturo ng Biblia, kailangan natin ng kaalaman at kaunawaan. Kaalaman sa pamagitan ng itinuturo sa atin ng Biblia tungkol sa Diyos. Kung mas marami tayong nalalaman tungkol sa Diyos, sa kanyang kalikasan, sa kanyang karakter, mas nauunawaan natin kung ano talaga ang itsura ng tunay na pag-ibig. Kailangan ng pangunawa o ng discernment dahil ang pag-ibig na itinuturo ng Biblia ay banal at nakabatay sa katotohanan at hindi ito tunay na pagmamahal kung wala tayong kaunawaan. Ang sabi sa Hebreo chapter 5 verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat ng gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Because of discernment, nalalaman natin kung ano ang mabuti at masama sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng salita ng Diyos. When you love with biblical love with knowledge and discernment, then you will realize that love is self-sacrificial. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin noong ibinigay niya ang kanyang buhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Because of your knowledge to the Word of God and discernment from the Holy Spirit, nagiging madali sa iyo
unawain at gawin ang mga commandments ng Bible, gaya ng to love our enemies and to do good to those who hate you. Mas nauunawaan at naisasagawa mo ang kanyang tagubilin na if you love Him, then you will obey His commandments. The more we read the Bible and follow His commandments, the more we become like Christ in character and in qualities. Because of the knowledge and discernment from the Lord, we learn how to love like how God loves us. Amen. Kaya mga kapatid, gaya ng panalangin ni Pablo, pinapag-pray ko na mas lalo pa tayong magmahalan at magkaroon din tayo ng karunungan sa pag-intindi sa tama at mali para mapili natin kung ano ang the best at maging malinis tayo at walang dungis sa harapan ng Panginoon. Sana mapuno tayo ng mga qualities na nanggagaling sa Panginoong Jesucristo para maparangalan at mapapurihan natin ang Diyos. Amen. Manalangin tayo kapatid. Hallelujah, Lord Jesus, kay buti mo, Panginoon, tunay na kidakila mo sa aming mga buhay. Ang iyong pag-ibig ay magpawalang hanggan, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, gaya ng pag-ibig mo sa amin, patuloy na bigyan mo po kami ng karunungan, ng kabatiran, Panginoon, ng kaalaman, upang sa lahat ng aming gagawin, lahat ng sitwasyon at pagkakataon, piliin namin, Panginoon, kung ano ang mabuti at tama sang-ayon sa iyong kalooban. Help us to love kung paano mo kami minahal, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa patuloy naming pagsusumika, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita, sa pakikinig ng mga mensaheng nagmumula sa iyo, tumimo ito sa aming mga buhay, Panginoon, at makita ito sa aming mga gawa. Panginoon, yung mga character and qualities ng iyong pag-ibig sa amin, nawa yung po yung makita sa aming mga buhay, yun po ang aming gawin. Kay buti mo, O Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Marami po kaming pagkakasala, marami po kaming pagkukulang. Subalit, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay nananatiling tapat sa amin. Salamat, Panginoon. Sa sandaling ito, Panginoon, kami din po ay dumudulog sa iyo at idinadalangin ang mga kapatid na kasama ko sa panalangin ngayon. Sila na may panalangin sa kagalingan, sa mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman. Panginoon, ipatong mo po ang iyong mapagpagaling na nakamay sa kanilang lupang katawan at maranasan po nila ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo po yung mga medicines, yung mga doctors, nurses, mga medical procedure na kailangan nilang pagdaanan upang maging instrumento po ito ng iyong pagpapagaling sa kanila. We claim your healing power in the mighty name of Jesus sa lahat ng mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. At dalangin ko din po sila na mayroong mga pangangailangan, provision, Panginoon, sa mga material needs, Panginoon. Nalalaman mo, Panginoon, kung ano ang mas makabubuti para sa kanila. Tugunin mo po sila sa kanilang pagtawag. Sila, Panginoon, na dumaraan sa mahigpit na pagsubok ng buhay. Patuloy, Panginoon, na patatagin mo po ang kanilang pananampalataya at patuloy silang umasa at magtiwala sa iyo po lamang. Maraming salamat po, aming Panginoon. Itinatalaga po namin sa iyo ang lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Ang mga kapatid na papasok sa school, sa work, anuman ang aming agenda sa araw na ito, Panginoon. Samahan mo po kami at pagtagumpayin mo kami, Panginoon. Nawa, ikaw lamang po ang lagi naming mapapurihan. Mabigyan po namin ng ngiti ang iyong mga labi sa tuwing nakikita mo po kami. Sa iyo ang papuri at salamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga ka-faith sa inyong pagsama sa akin, sa amin, sa umagang ito. Ang dalangin ko po ay muli tayo na pagpala ng salita ng Diyos. At patuloy po nating i-share o i-like ang video ito para marami pang mga kapatid, kapamilya ang makaparinig ng mensahe ng Panginoon para sa atin. God bless you po. See you again next Tuesday and every day. And huwag po nating laging kalimutan magpasalamat sa tuwing gigising tayo sa bawat umaga. Dahil every gising is a blessing. Bye!